Guys, for today's video, naisip ko na gawan ng update si Mocha Mocha. Bakit? Thanks to Sir Johnny Tor, na-mention niya na nag-update na daw ng website or ng data si SEC ng mga list of mga companies. And naisip ko nga na since nag-update na sila, so baka naman wala na o hindi na natin makikita doon si Copperstone Lending, which is siya yung owner or nagpa-finance for the Mocha Mocha. Kamusta naman to? Tuloy-tuloy pa ba na nagpapautang? Revoke na nga ba talaga and hindi na natin makikita sa SEC website? Check natin yan. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you are in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so I did some research and digging nga dito. And yun nga, thanks to Sir Johnny Tor na nagsabi sa amin na nag-update na nga daw si SEC website ng mga list of companies. Thus, dapat wala na nga si Copperstone Lending doon. Kasi nilabas yung news na na-revoke ang license ni Copperstone Lending to be a lending institution last April 2024. Thus, kung nag-update sila recently, hindi na dapat natin makikita si Copperstone Lending. Okay, so i-check na nga natin kung makikita pa natin si Copperstone Lending sa SEC website. Okay, so list of recorded online lending platform, hanapin natin si Copperstone kung nandito pa siya. CO, Code Block, Convenience Corp Fund. So wala na. Next na gagawin natin, hanapin natin list of financing companies. So letter C, Copperstone. So wala. So para lang makasigurado tayo, hanapin natin si Mocha Mocha. So ito yung website ni Mocha Mocha. Click natin yan para makita natin kung ano yung naka-register nilang company. Yan, Copperstone Lending pa rin. SEC registration. So i-search natin to. Hanapin natin, Copperstone. Wala na talaga. So basically, hindi na siya available dun sa list of lending companies sa SEC website. So tama nga si Sir Johnny Tor informing us na nag-update na nga itong website na to remove yung mga companies na hindi na active. Okay, so kung hindi na active, operational pa rin ba sila? Well, ang masasabi ko, yes. Oh no! They are still operational. So, about na lang dun sa na-research ko kay Mocha Mocha. Ganito siya eh. Parang yung kay Robocash na nangyari, wherein na-revoke yung license ni Robocash because of operating branches without Certificate of Authority or CA. And then, yun nga, nabigyan ng finality yung revocation. Pero, ngayon, si Robocash ay naging Digido. Diba? From na-revoke or napa-close na online lending app, naging another company which is si Digido. Okay, so ito yung mga nakita ko when I was researching more about Mocha Mocha. Okay, so nag-search ako, sabi dito, bakit si Mocha Mocha, yung message niya is from Rambla. Sos, pumaparaan na naman. Okay, sabi dito, may natawag sa friend ko motor loan pero ang kausap niya pala ay agent ni Mocha Mocha. Ano na ba, connected na ba sila sa motor loan at saka Mocha Mocha? So, merong ganun. Ano yung ibig sabihin nun? Ito, sa akin din, Rambla ang nag-message na overdue na daw ako sa Mocha Mocha. So, nagtatanong siya, ito naman, ano po connect nila sa Rambla? Ay, ano nga ba? Okay, ito, may nag-post naman. Peso Buffet and Mocha Mocha under Rambla Lending, hindi pa sila tahimik. Ito, posted lang nung September 5. Nilipat na sa Rambla, Copperstone sila at revoke license. O, di ba? Ito, Rambla po ang nag-text sa akin, Mocha Mocha and Peso Buffet. Same, Rambla. Tapos ito pa, nagsusupport. Yes, Rambla po ang Mocha Mocha. Yan lagi ang text pag may due at payment. Okay, so nag-search ako ng Rambla under company search. And tinignan ko, meron namang available na pangalan na Rambla. Kaso parang hindi sila to eh. Ito, Bistronomia. So parang pagkain, doing business under the names of the styles of Las Flores, Rambla, Chucheria La Loca, El Pepe, Paleria, Hello Churros. O, di ba? Parang pagkain to eh. Ito rin nasa baba. La Lola Group Corp, doing business under the name of the styles of Rambla. Ito naman, yung nasa huli, La Rambla Realty. So, walang lending company na nag-exist na may Rambla na pangalan. So, either ito ay magre-register pa lang, in the works ang registration para maging Rambla yung company from Copperstone. So,
Hindi natin alam. Pero bakit nag-iba na ang nagte-text sa mga umutang kay Mocha Mocha? Okay, so those are the red flags. O parang yung sinabi nga nung isang nabasa natin na pumaparaan si Copperstone Lending or si Mocha Mocha. Gusto kong makita natin kung kamusta ang rating ni Mocha Mocha. Baka naman dahil na-revoke na sila, aayusin na nila. Okay, so ito latest rating natin from the Play Store. Ito, 5-star. Wow. Diba? The simplicity, etc. Customer service is excellent. Okay. September 24. September 24 din. Ito pa, may September 28, puro 5-star. Pero guys, tingnan nyo to. Sino si Faulkner Turman? Sino si Skinner Align? Sino si Clark Mariam? Sino si Walls Bayer? Guzman Kerem? Tate Vanity? Ano yung nag-rate sa kanila? Mga fake rate ba to? Totoo ba to? Totoong tao ba to? Hindi natin alam. Pero, di ba, based na lang sa pangalan, naka-English yung kanilang mga review. Hindi ko naman sinasabi na hindi marunong mag-English ang Filipino, pero based sa pangalan, parang tunog Pilipino ba tong pangalan nila? Ewan ko na lang. Okay, ito, si Miguel Antonio Blanco. This lending app is asking for too many hidden charges. For example, you can see in the app that you can borrow 4,940. What you're going to receive is only 3,000. The 1,940 is comprised of all fees they've included on your loan, such as interest, service fee, platform fee, account management fee, and credit evaluation fee. If you're going to borrow, double think it. Plus, you'll never be able to contact their customer service because it's always network error. And then, si Copperstone Lending ang sumasagot. So basically, meron pa ring nahihikayat si Mocha Mocha na manghiram sa kanila. Meron akong isa pa dito na research online about employee daw ni Mocha Mocha before na nag-resign na. So ito, tingnan natin siya. Basahin natin Hi, para po sa lahat ng mga may loan sa Mocha Mocha, nag-work po ako sa kanila last July pa po. Nag-resign lang ako kasi nakaka-pressure. Pag di mo na-reach ang quota mo, ikakaltas sa sweldo. Tama ba yung ikakaltas sa sweldo? Ikakaltas sa'yo? Siguro kaya pala ganyan yung mga mga kolektor ng online lending app. May quota nga sila, tapos sa kanila pa ibabawas. Parang ang unfair. Hindi ko alam, tama ba yun? Parang sa mga nagtatrabaho po sa mga collection agencies, ganun po ba talaga? Nagtrabaho naman po ako sa BPO under a credit card collection. And hindi naman ganun. Meron lang sa account level or sa management view na may quota nga. Pero dun sa agreement ng company, credit card company and the collection company, nakasaad naman doon na kunyari, hindi mo na-meet yung SLA mo or yung service level agreement ng 2 beses, magkakaroon ka ng penalty. So yun kasi ay business to business. Nagpirmahan yung dalawang company. Pero hindi naman pinapasa ng collection company sa kanyang mga collection agents kapag hindi sila nakakakolekta. Ang nangyayari pa nga kapag nakakakolekta sila, binibigyan sila ng spiffs and bonuses sa mga nakaka-reach ng quota. Pero, yes, kapag hindi ka naman nakakolekta, parang mailalagay yun sa performance mo and then eventually ilalagay ka sa performance improvement plan wherein nakafocus sa yung management kaya tutulungan kanila para mag-improve at makagraduate doon. Pero pag hindi ka naman nakagraduate doon, i-enroll ka ulit tapos yes, magiging daan na yon para matanggal ka sa trabaho. So, ganun naman yung na-experience ko. Hindi naman yung kinakaltas sa mga ahente. Pero dito kinakaltas. Siguro kung sino man po mga ahente ng mga online lending apps dyan, magising-gising po kayo. Hindi po dapat ganun na kinakaltas sa inyo yung hindi nyo nakolekta. Pwede po kayo dumiretso sa DOLE para mag-inquire at mag-file ng case kung ganun ang nangyayari sa inyo. Okay, tuloy po natin. Kaya yung mga agent po is nanghaharas. Yes po, totoo po na revoke na ang license ng Mocha Mocha but still nag-ooperate pa din sila. Wala rin po sa CIC ang Mocha Mocha kaya if ever na may mag-email sa inyo na na-report na kayo sa CIC, please, wag po kayong matakot. Kasi lahat po yan ay di totoo. Pwede bang wag na bayaran? Pwede po. Kasi ang nakikinabang naman po dyan is yung mga agent. Kapag tinawagan po contacts nyo, sabihin nyo na lang na scam yan at wag pansinin. Sana magkaroon kayong lahat ng peace of mind kay Mocha Mocha. Ulitin ko po, pwede na hindi bayaran. Huwag matakot kasi illegal po sila. Yan po yung sabi niya or post niya. However guys, para sa akin, prevention is better than cure. So, yung constant education natin, I believe should be sufficient na para maging aware yung mga tao. Hindi po ako naniniwala sa revoke na yan, wag na natin bayaran. Naniniwala pa rin po ako sa essence ng agreement.
kung ano yung pinag-agrihan nyo, kayong dalawang tao o nakipag-agree ka sa company, well, for me, it's still your responsibility to meet that agreement. Parang ganito lang yan. Sabihin nyo wala na nga siyang lisensya. Bakit? Kunyari, uutang ka ba sa kapatid mo, sa nanay mo? Wala naman din silang lisensya para magpautang Pero, may obligasyon ka na bayaran pa rin yun. Parang ganon. However, yung sinasabi nilang illegal, yan. Yung company na gumagawa ng illegal, na sinasabi nila or nag-violate ng certain law dahil nag-ooperate as lending institution, well, kasalanan niya yan dun sa gobyerno. Kasalanan niya yan sa law natin. So, meaning ang party involved na dyan is yung company na lumabag sa law and yung gobyerno. So, silang dalawa naman yung magkakaroon ng kaso. But, para sa akin nga, kung ano yung pinag-agrihan nyo, nararapat lang naman na i-fulfill mo yung prinamis mo. Kaya nga sabi ko, prevention is better than cure kasi mas okay na mahikayat ka kayo na wag na lang umutang sa certain lending app kesa magkaroon pa kayo ng problema. So, based from dyan, hindi ko po maire-recommend na yan ang gawin nyo. Ako po, I still recommend na bayaran nyo and then wag na po kayong umulit. Yon. And spread the awareness na na-revoke na po ang license ni Copperstone. Check nyo sa SEC website para maniwala po sila para hindi po makautang dun sa mga companies na wala ng SEC license. So for our question of the day, what's your principle about agreement? Dahil ba revoke na itong Copperstone lending, sasabihin nyo sa sarili nyo, hindi na ako magbabayad. O susundin nyo pa rin yung napagkasunduan nyo about dun sa inutang nyo. At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Jeanfee Odon 9776. Sabi niya, shoutout po. At Jeanfee Odon 9776, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notifications sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!